Pagpalang araw nga po muli sa ating lahat. So, ang pag-aaralan nga po natin ngayon ay press on toward the goal. So, ano nga po ba yung Amen. ating goal? Dahil sa nalalapit na New Year nga po, kaya reminder nga po ito sa atin kung ano nga po ba yung goal talaga natin as bilang isang Kristiyano. So last year, ito nga rin po yung tinapik ko para every year ma-remind nga po tayo kung ano nga po ba yung Christian goal nga po natin. So mababasa nga po natin ito sa Book of Philippians chapter 3 verses 12 to 14 nga po. So ang sabi nga po dyan ni Apostle Pablo, "Not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize that which God has called me heavenward in Christ Jesus." So, papuri po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. So, bago po tayo magpatuloy ay humingi nga po tayo ng godly wisdom sa ating Panginoon. So, let us pray nga po. Our Father in heaven, we praise you, we glorify your name, O Father God. Lord, maraming salamat nga po muli sa araw na ito, Lord God, na nakapanalangin nga po muli kami at makakapag-aral ng inyong mga salita, Lord. Lord, tulungan nyo nga po kami, O Lord God, na ma-encourage nga po kami through your words nga po, kung ano nga po ba yung totoong goal namin sa bilang Kristiyano nga po, O Lord God. Lord, pagkalooban nyo nga po kami, O Lord God, ng godly wisdom and understanding as we study your words nga po, Lord, na maging malinaw nga po sa amin ang lahat ng ito, Lord God. At yung mga makakapakinig nga rin po sa replay, O Lord God, na Lord, maunawaan nga po nila at maintindihan nga po ang nais nyo nga pong iparating sa amin ngayong araw na ito, Lord God. Lord, maraming salamat po. Gabayan nga po kami ng banal na Espiritu habang kami nga po ay nag-aaral ng inyong mga salita, O Lord God. Tanging mga salita nyo nga lang po ang mamutawi sa aking bibig. Ikaw nga po ang aking may taas, ang aming mapapurihan, O Lord God. Maraming salamat nga po. Ito nga po ang dalangin, in Jesus' mighty name, in the guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen. So, yung context nga po nito ay ito nga po yung letter ni Apostle Pablo sa mga Christian sa Philippi nga po, na ini-encourage nga po sila at tayo rin na manatili sa ating pananampalataya at mag-focus nga po kung ano nga po yung tunay na goal natin sa paglakad nga po bilang isang Kristiyano. At yun nga po, tayong mga modern day believers nga po ang bunga nga po ng ito nga pong ibinahagi ng letter ni Apostle Pablo na ito. So tayo nga pong mga modern day believers ang nagpapatuloy nga po nito na may share nga po natin ang kabutihan at ang pagmamahal nga po sa atin ng ating Panginoon. So So ang first point nga po natin dito is magkaroon nga po tayo rin ng realization kagaya ng ni Apostle Pablo nga po. So ang sabi nga po diyan ni Apostle Paul na, "Not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me." So sinasabi nga po dito ni Apostle Paul na hindi pa nga po niya daw na-obtain o hindi pa siya nag-arrive sa kanyang goal, which is living more like Christ nga po, or living in Christ likeness. So yun nga po, this is a realization nga po ni Apostle Paul na considering si Apostle Paul nga po is one of the greatest Christian nga po na
na buhay. Pero ganito pa nga rin po siya ka-humble na sa kabila nga po ng libo-libong tao na na-share niya ng gospel is na-realize niya nga po na hindi pa din niya naabot talaga yung goal na which is Christ likeness nga po. So, ganun din po sa atin mga kapamilya na we are not yet already achieved our goal. So, kung iisipin natin na dahil nagbago na tayo or madami na tayong na-sharean ng gospel o sumusunod na tayo sa mga pinag-uutos ng Panginoon ay na-reach na natin yung goal natin. So hindi pa yun yung talagang goal natin. So dahil we are not yet already reach our goal nga po. Dahil habang tayo nga po ay nabubuhay dito sa mundo, we need to continue or press on toward sa Christian goal natin. Dahil God is still working in our lives nga po. So, kumikilos pa nga po ang Panginoon sa ating buhay. Madami pa nga po siyang ipapagawa sa atin. At madami pa po siyang plan sa ating mga buhay. So, kaya wag nating iisipin na porket marami na ako na-sharean ng gospel or lagi na akong nag-attend ng church dahil nag-repent na ako is na-reach na natin yung goal natin. So meron pang pinapagawa sa atin ng Panginoon. So God is still working in our lives. So ang pagiging Kristiyano nga po is a lifetime commitment nga po ito sa ating Panginoon. So hindi lamang po kapag okay ang ating pamumuhay ay tsaka lamang po tayo naglilingkod sa Panginoon. At kapag dumaranas na sa mga pagsubok o trials or sa mga problema ay nawawala na yung commitment natin sa Panginoon. So it is a lifetime commitment nga po. At vice versa din kung 'di ba may mga tao na kung kailan lang may problema tsaka lang sila lumalapit sa Panginoon. So hindi po ganoon. It is a lifetime commitment. In any circumstances nga po ng buhay natin, whether nasa maganda tayo or may mga problema tayong hinaharap. So in any circumstances nga po ay commit nga po natin at magpatuloy nga po tayo sa paglilingkod sa Panginoon, and God will guide us for sure and He will be with us nga po. Sa napag-aralan natin last week na He is with us nga po. Hindi niya po tayo pababayaan or ipapahamak nga po. Yun nga po, just need to press on. Kagaya nga po dito sa sinabi ni Apostle Paul na, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. So yun po yung lagi nating i-remind sa ating mga sarili na magpatuloy lamang po tayo dahil tayo nga po ay pinanghawakan na ng Panginoon. Kaya tayo nga po ay magpatuloy sa paglakad na kasama nga po ang Panginoon. And then yung second point nga po natin is direction. So as a Christian, may direction po ang ating pamumuhay. Amen. So ang sabi nga po dyan, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. So yun po yung direction niya, is toward what is ahead. So Apostle Paul teaches us nga po in this passage about our direction. So we need to forget what is behind and straining toward what is ahead. Sa madaling salita po is do not focus nga po on the past, but focus on the future. So yun nga po, forgetting po, it doesn't mean na to lose your memory or kalimutan mo lahat. It means po na do not let your past influence you. So kapag hindi ka kasi makamove on sa iyong past, hindi ka go forward sa naghihintay or what is ahead sa iyo. Kaya do not let your past influence you. Kaya po forgetting what is behind and straining toward what is ahead. So hindi forgetting na mawawala yung memory mo, but yun nga po, do not let your past influence you. Kasi
kapag ka talagang nag-hold ka sa past mo, sa mga ano mo, hindi ka talaga makaka-move forward nga po. Kaya ito nga po yung sinasabi rito ni Apostle Paul. So our direction nga po is always toward what is ahead or in the future nga po. So kung namumuhay nga po tayo sa ating past or nakaraan na hindi nga po tayo makaka-move forward sa ating goal nga po. So kung matatandaan nga po natin yung kwento ni Joseph the Dreamer, di ba? Yung past niya ay talagang masalimuot nga po. Yung nga pong past ni Joseph the Dreamer. So binenta nga po siya ng kanyang mga kapatid at then binenta po ulit siya ng mga Midianites sa Egypt kay Potiphar. So tapos nung nasa Egypt naman po siya, na-accuse pa siya ng kasalanan na hindi naman niya ginawa. Yun nga po sa asawa ni Haring sino nga ba yung asawa niya ron? Yung babae, parang pinagbintangan siya na ni Potiphar. Yun. So, and then nga po, di ba, nakulong pa siya. But still, yun nga po, di ba, napakasalamuot nung past, napaka masalimuot nung kanyang past. But still, yung nga po, yung faith nga po ng faith niya nga po yung faith nga po ng niya sa ating Panginoon ay yun nga po hindi nawala at yun nga po sinuklian nga po ito ng Panginoon yung kanyang faithfulness na naging pangalawa pa nga po siya sa pinakamataas na posisyon sa Egypt. Ginamit pa din po siya ng Panginoon. At nung time na nga po na nakita niya ulit yung mga kapatid niya na nagbenta sa kanya, yun nga, imbes na mag-hold siya ng grudge or maghiganti siya or parusahan niya yung mga kapatid niya is, yun nga, nireunite niya nga po yung pamilya niya at yung naging response pa niya sa kanyang mga kapatid, di ba, na but don't be upset and don't be angry with yourself for selling me to this place. It was God who sent me here ahead of you to preserve your lives nga po. So ganun po yung naging response pa ni di ba? Na imbes na mag-hold siya ng grudge, ang mindset niya po is nangyari yon dahil sa will ng Panginoon at naging maganda nga po yung naging resulta ng kanyang pagsunod sa Panginoon na marami nga po siyang natulungan, lalo-lalo na natulungan niya yung kanyang pamilya na sa kanya, 'di ba? Nagpahamak. But then may magandang plano ang Panginoon sa buhay niya. Basta manatili lamang siyang tapat. So ganun din po sa atin, makaka-experience din po tayo ng mga troubles and trials and marami pang problema. But then manatili nga po tayong tapat sa ating Panginoon at i-bless niya po tayo kagaya ng pag-bless niya nga po kay Joseph nga po. Nasa kabila nung masalimuot na past niya, hindi nga po niya yung pinanghawakan. So nakatingin lang po siya sa future nga po sa pinag-uutos nga po ng Panginoon sa kanya. At then yun nga, nakita niya kung bakit nangyari lahat iyon. May purpose po talaga ang Panginoon kung bakit nangyari lahat yon sa kanyang past. At yun nga ay upang siya nga ang gagamitin ng Panginoon upang matulungan ang kanyang mga lahi o ang kanyang pamilya. Amen. So, yun nga po, kaya ganun din po sa atin mga kapamilya kung may mga nangyari man sa nakaraan natin na hindi natin nagustuhan or yung namumuhay pa din tayo sa ating mga past sins is we need to let go at magkaroon ng ganitong mindset nga po katulad ni Joseph na it is God's will kaya nangyari sa kanya yun lahat at nanatili nga po siyang tapat sa ating Panginoon. Kaya yun nga po, bandang huli is talagang binless nga po siya ng Panginoon at ang kanyang buong pamilya. So ganun din po sa atin. Kalimutan natin yung past, yung mga masalimuot na nangyari dahil tayo nga po ay niligtas na ng Panginoon at tayo nga po ay kanyang pinatawad na. Kaya we need to move on and we need to move
forward nga po kung ano nga po yung importante, kung ano nga po yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen. So, do not let your past influence your future nga po. Di ba, for example nga po, di ba, kapag tumatakbo tayo ng patalikod or nakatingin tayo sa likod habang tumatakbo, so di ba ang chances nun ay madadapa tayo or matutumba tayo kapag tumatakbo tayo ng nakatalikod. So, ganun din po, nakatingin sa likod. So, malaki ang chance na madapa tayo. So, ganun din po yung kapag tumitingin po tayo sa past natin is madadapa po talaga tayo. Kaya, yung focus nga po natin is laging towards or yun nga po sa ating goal bilang isang Kristiyano na mag-focus nga po tayo sa Panginoon upang hindi nga po tayo matalisod or madapa nga po. So yung ating pong direction is toward ahead sa ating Panginoon nga po. Amen. So at yung third point nga po natin is yung dedication nga po. So as Christian, as buhay sa ating pagiging Kristiyano nga po, talaga yung dedication nga po natin sa ating Panginoon. So, ang sabi nga po dyan ni Apostle Paul na I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So, yan po yung dedication din natin na ina-encourage nga po tayo dito ni Apostle Pablo. So yun nga po, ganun din nga po sa atin mga kapamilya na magsilbing encouragement nga po ito na we need to dedicate our lives din po sa pagkatawag nga po sa atin ng Panginoon dahil we are all called nga po by God to serve Him sa kanyang mga ministry nga po. And then we need to press on toward the goal and yun nga po may prize nga po na naghihintay sa atin. For example nga po sa mga athlete or sa mga atleta nga po, di ba, na they are training so hard. So nagte-train po talaga sila para manalo at matalo nila yung kanilang mga katunggali. So they dedicated their lives sa sports na gusto nga po nila. Dahil may goal nga po sila, balang araw na makamit nila yung prize o yung championship o yung trophies or medals na inaasam nila. Ang kaibahan nga lang po is they need to retire kapag hindi na kaya ng kanilang physical body. So yung mga atleta may hangganan din yung kanilang mga they need to retire because of their physical body. So hindi habang buhay malakas sila. At yung trophies or yung medals na napanalunan nila is magsisilbing display na lamang. Yun nga po, kagaya na lamang po ng mga atleta na they are training so hard upang manalo at matalo nila yung mga katunggali. So, ganun din po sa atin na we need to read and equip our lives with the Word of God upang manalo nga rin po tayo sa enemy natin. So, ito nga po ay spiritual battle. So, kailangan po natin ng ma-equip nga rin po tayo ng Word of God. At yung price nga po natin ay eternal. So hindi po kagaya ng mga dito sa mundo yung price nila is hindi po eternal. Yung price nga po nila is nagpe-perish. Yung price nga po natin sa paglilingkod nga po sa Panginoon ay eternal nga po yan. Kaya yun nga po ang pag-reach natin sa goal na ito ay walang retirement din. So ang pagiging Kristiyano nga po is walang retirement. So lifelong commitment nga po yan. Hindi katulad ng mga athlete na kailangan nilang mag-retire dahil yun nga hindi habang buhay malakas ka yung physical body mo. But then yun nga ang pagiging Kristiyano nga po is walang retirement. Amen. So life commitment nga po ito sa pagiging isang Kristiyano, lifelong. And then yun nga po, yung premyo natin doon is eternal nga po, walang hanggan or hindi nasisira, hindi nabubulok, hindi napeperish.
Kaya habang tayo nga po ay nabubuhay is we need to press on toward the goal nga po. And yun nga po, leave what is in the past at mag-focus nga po tayo sa ating goal, which is eternal life in heaven. So yun po yung ating goal na makasama nga po natin ang ating Panginoong Jesus sa heaven nga po. Yun nga po, at may prize nga po tayong crown na naghihintay nga po sa atin na ibibigay nga po ng Panginoon na hindi nga po nasisira or nabubulok nga po. So mababasa nga po natin ito sa 1 Peter chapter 5 verse 4. Ang sabi nga po diyon, and when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. So sa madaling salita nga po, we will be rewarded nga po sa ating mga sa ating paglilingkod nga po sa Panginoon. So hindi nga po our labor in the Lord nga po is not in vain. So may reward po tayo sa kanya. Basta mag-focus lang po tayo sa paglilingkod nga po sa kanya. At hindi nga po niya ito ibabaliwala lamang. Lahat ng pinagpagura natin, lahat yung dedication natin sa kanya is hindi lamang po ito baliwala sa ating Panginoon. So ina-acknowledge nga po ito. Kaya wag po natin iisipin na binabaliwala tayo ng Panginoon. Lahat po yan is nakaano sa ating Panginoon. So, Amen. nga po is the great accountant nga po. So, yan is naka-account sa ating Panginoon. Nakikita niya nga po ang ating paghihirap, nakita niya nga po ang ating mga ginagawa. Kaya meron po tayong prize sa Kanya. At yun nga pong makasama lang natin siya sa heaven is talagang yun na nga po yung pinaka magandang prize na matatanggap natin sa Kanya. Amen. So, yun nga po, dito na po muli magtatapos ang ating pag-aaral. So, ang conclusion nga po ng ating pag-aaral, Apostle Paul encouraging us to pursue Christ-like living until we reach our goal to meet our Lord Jesus Christ after this life. So, ito po yung conclusion ng ating pag-aaral. Na Christian goal nga po natin, ang mamuhay ng nga po na in Christ likeness at magpatuloy lamang nga po hanggang ma-meet nga po natin ang ating Creator at makasama nga po natin siya sa heaven. So, yun nga po yung reminder sa atin every New Year na ito nga po yung goal natin na ma-refresh nga po tayo kung ano nga po ba talaga yung goal natin sa pagiging isang Kristiyano nga po. Amen. So, ang application nga po or challenge natin ay yun nga po yung ating verse din na sa 3:14, yun nga po, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So yun nga po, ito nga po yung ating application na mag-press on toward lang po tayo sa ating goal bilang isang Kristiyano sa pagkatawag nga po sa atin ng Panginoon. So focus lang po tayo sa Panginoon at si Lord nga po, nakikita niya nga po lahat ng ating paghihirap, lahat ng ating ginagawa. Yun nga po, our labor in the Lord is not in vain nga po. Amen. Kaya ito nga po, reminder sa atin ng Panginoon na press on toward the goal lang alam po. Amen. Amen. So let us pray po. Si Jesus. Maraming Diyos na dakila at mapagmahal na may lalang ng langit at lupa. Muli kami nga po ay nagpapasalamat, O Lord God, sa inyong mga salita, O Lord God, na aming nga pong napakinggan at napag-aralan, O Lord God. Maraming salamat nga po sa patuloy na pangungusap nga po sa amin, O Lord God. Tunay nga po ang inyong mga salita ay nangungusap sa aming mga buhay nga po, O Lord. Maraming salamat nga po at gabayan nyo nga po kami na Lord, mag-focus nga lang po kami sa inyo nga po, Lord God, iiwas nyo nga po kami sa anumang nga pong mga distractions nga po, Lord God, along the way sa pamumuhay nga po namin bilang Yes, Lord. inyong mga servants nga po, Lord. Lord, maraming salamat nga po sa pagsusustain sa amin, sa inyong kabutihan, sa inyong faithfulness nga po sa
at sa pagpo-provide, O Lord God, ng aming everyday needs, spiritually, emotionally, physically nga po, Lord. Financially, maraming salamat nga po na ito nga po ang aming great provider, O Lord Yes. God. Yes, Lord Jesus. Lord, itinataas nga rin po namin ang aming mga loved ones, O Lord God, na hindi nga po nakadalo, O Lord God. At kung saan nga po naroon sila, pakaingatan nyo nga po sila, O Lord, at i-bless nga Lord. po, O Lord. And yung iba nga po naming loved ones, O Lord God, kung nasan man po sila, kung nasa trabaho, or kung may mga lakad nga po sila, ingatan nyo nga po sila at gabayan Yes, nga po. Lord. Lord, maraming salamat nga po, Lord God, na Lord, makasama nga po namin muli sila, O Lord God, sa Yes. pag-aaral ng salita, O Lord God. Touch nyo nga po ang kanilang mga puso, O Lord God, na muling manumbalik upang makapakinig na po sila muli at makapanalangin nga po sa inyo, O Lord. Maraming salamat nga po, Father God. Kung nga po aming dalangin, in His mighty name, in the guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank